Ouch! Marlon, help me! Halos maiyak na si Melissa nang sumidhi ang sakit sa kanyang tiyan. Ano pang hinihintay mo? Bulyaw ni Marlon kay Dale habang nilalapitan si Melissa. Parang natuod na si Ashley sa kinatatayuan at natakot habang nakatingin sa pinsan. Hindi na niya inintindi ang sakit na nadarama sa kanyang puso dahil parang hindi siya kilala ni Marlon ngayon. Tanging na kay Melissa ang atensyon nito at naisip niyang naniwala ito sa sinabi ni Dale. Tarantang tinulungan ni Dale ang kapatid na madala si Melissa sa sasakyan upang dalhin sa hospital. Umagos na rin ang dugo sa hita nito kaya binuhat na niya ito. Wala na ang sasakyan ni Marlon kung saan lulan si Melissa. Ngunit nanatili sa kinatatayuan si Ashley. Naghalo ang nadarama ngayon. Natakot siya na maaaring malaglag ang dinadala ni Melissa sa sinapupunan nito. At nasasaktan siya sa isiping siya ang sinisisi ng asawa. Ma'am, tayo na po sa sasakyan. Pukaw ni Joseph sa tila natulala ng dalaga. Halos magkapanabay lang sila ni Marlon na nakarating doon kanina. Mabagal ang bawat hakbang ni Ashley at halatang napilitan lamang. Nag-aalala rin siya kay Melissa at gusto niya sanang sundan ito. I'm sorry ma'am pero ang bili ni Sir Marlon, bawal kayo pumunta ron sa ngayon. Lalong nasaktan si Ashley dahil sa sinabi ni Joseph. Hindi niya maiwasang mag-isip ng negative. Sa hospital, kalmadong naghintay ng result si Marlon tungkol sa kalagayan ni Melissa. Nawalan ito ng malay kanina habang nasa sasakyan pa lang. Naroon pa rin ang kanyang kapatid at natawagan na niya ang pamilya ng dalaga. Hindi ko akalaing magagawa niyang saktan ang kanyang pinsan. Hindi ba niya naisip na maaaring maapektuhan ng batang dinadala ni Melissa? Blanko ang ekspresyon ng muka na nakatingin si Marlon sa kapatid. Hinayaan niya lang itong magsalita. Hindi ko alam kung anong pinag-awayan nila. Niyakap ko lamang siya kanina para pakalmahin dahil gusto niyang itulak si Melissa. Hindi ko palalampasin ang bagay na to. Gulat na napatingin si Dale sa kapatid. Ang inaasahan niya, ipagtatanggol nito si Ashley. Anong gagawin mo sa kanya? Hindi na sinagot ni Marlon si Dale at bumukas ng pintuan ng operating room. Sino po ang asawa ng pasyente? Naunang humakbang si Dale. Agad na itikom ang bibig nang mapatingin sa kapatid. Kamuntik na siyang makalimot. Tumikhim siya bago ibinuka muli ang bibig. Ang kapatid ko po ang ama ng bata. Napilitang lumapit si Marlon sa doktor at kinumusta si Melissa. Ikinalulungkot ko pong sabihin na, I want to talk to you in private. Putol ni Marlon sa pagsasalita ng doktor, sa mahinang tinig lamang. Mabilis na lumapit si Dale sa dalawa. Ano ang nangyari? Napatingin muna ang doktor sa kausap. Ngayon niya lang nakilala ito nang mapagmasdang mabuti ang muka. Excuse us. Kailangan ko makausap in private ang asawa ng pasyente. What? Gaano kakomplikado yan at hindi ko kailangan marinig? Kinabahan si Dale at hindi dapat masolo ng kapatid ng doktor. Ikaw na muna ang bahala kay Melissa. Bili ni Marlon sa kapatid at pinauna ng doktor. Napamura sa isipan si Dale. Siya dapat ang unang makausap ng doktor upang malaman niya kung ano ang naging findings kay Melissa. Pagkapasok sa opisina ng doktor, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ng tanong si Marlon. Sabihin niyo sa akin, ano ang tunay na dahilan ng pagkawala ng bata sa kanyang sinapupunan? Napalunok ng sariling laway ang doktor at kinabahan. Ang akala niya kanina, ordinaryong mamamayan lamang ang asawa ng kanyang pasyente. Biglang nagdalawang isip siya kung pagbigyan pa ba niya ang hiling sa kanya ng pasyente kanina. Tahimik na lumuluha si Melissa hanggang sa mailabas siya ng operating room. Hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Pero mas hindi niya matanggap ang findings ng doktor sa kanya kanina. Alam mo ba na maaari mong ikamatay ang pag-inom ng gamot na yon? Naalala niyang sabi ng doktor. Ano po ang ibig niyong sabihin? Wala po akong ininom o hindi ko ginustong mawala ang baby ko. I'm sorry, pero hindi normal ang pagkawala ng iyong anak. May nainom kang bawal na gamot. Mataas ang dosage doon at maaaring maapektuhan ang iyong ovary, lalo na kung hindi ka kaagad maraspa. Parang pasabog sa pandinig ni Melissa ang mga sinabi ng doktor. Wala siyang matandang ininom na ibang gamot, maliban sa kanyang maintenance na vitamins. Dala ng kalituhan, nakiusap siya sa doktor na huwag sabihin sa iba, lalo na sa ama ng kanyang anak ang tungkol dito. Kilala niya si Marlon. Bata lang ang dahilan kung bakit siya
pinakikisamahan nito. Kapag nalaman nito ang dahilan ng pagkawala ng bata, baka ipakulong pa siya dito. Nakita ni Melissa si Dale pero hindi niya to pinansin. Naipagpasalamat niya at wala raw si Marlon dahil hindi niya alam paano ito pakikitunguhan sa ngayon. Nanghihina pa rin siya at emotional drain. Hindi siya makapag-isip ng tama, kaya mas minabuti niyang matulog muna. Dala na rin marahil ng gamot, kaya minadali siyang makatulog. Kulang na lang lumuha ng dugo si Elizabeth nang mabalitaang wala na ang pinagbubuntis si Melissa. Umiiyak siya, hindi lang dahil nawala na ng pag-asa na maikasal ang anak sa isang bilyonaryo, kundi dahil gusto na rin niyang magkaapo. Minsan na siyang nakagawa ng mali noon kay Beauty. Ayaw niyang makita ang isa pang anak na iniiyakan ang pagkawala ng anak na hindi mailuwal. Loko talaga ng babaeng yun. Dapat natin siya indemanda, Mami! Napaiyak na din si Beauty at naawa sa sinapit ng kapatid. Tulog pa rin ito at alam niya kung gaano kasakit ang mawala ng anak. Lihim na napangiti si Dale dahil sa nakikitang galit ng kaanak ni Melissa kay Ashley. Itong gusto niya, na ang mga itong kumilos upang mawala sa kanyang landas ang isang tinik sa kanyang buhay. Pagtingin niya kay Marlon, hindi niya pa rin alam kung anong iniisip nito. Marlon, bigyan mo ng hustisya ang pagkawala ng anak niyo ni Melissa. Hinayaan ni Marlon na hawakan siya ng ginang sa dalawang kamay. Paimbestigahan ko nangyari. What? Bakit kailangan ko imbestigahan? Hindi pa ba sapat ang tibayan ng sinabi niya? Tama nga aking kapatid. Mabilis na putol ni Dale sa pagsasalita ni Beauty. Ayaw niyang sobra siyang ma-inlove sa mga ito. Ibaban ko siya sa aking kumpanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Dale at hindi makapaniwalang nakatingin kay Marlon. Naibulong sa sarili na nagkamali lang siya ng pandinig. I'll cut the contract at hindi na siya makakapak pa sa kumpanya bilang empleyado. Mukhang pinagsakluban ng langit si Dale nang makumpirmang tama nga ang unang narinig. What? Hindi pwede yung sinasabi mo, kuya. Ako ang why not? Napipilang si Dale sa tanong ni Marlon. Hindi niya masabi dito ang tamang sagot. Kapag tinutuon ng kapatid ang sinabi nito, hindi na niya maipagpapatuloy ang plano kay Ashley. Hindi na niya magagawang lapitan ito anumang oras na gustuhin niya. Lalong hindi na niya maitutuloy ang pagkuha sa loob ng babae upang makita ang totoong relasyon nito at ng kaniyang kapatid. Natuwa si Beauty sa narinig. Gusto niyang matanggal si Ashley sa trabaho upang wala nang maipagmalaki. Sa gayon, muling bumagsak ang kumpanya nitong ipinagmamalaki sa kanila. Maging ang kanyang ina napangiti rin at pareho sila nang iniisip. Galit na umalis si Dale sa hospital at hindi na hinintay magising si Melissa. Mukhang siya pa ang gumawa ng paraan upang masira ang sariling plano. Ilang beses niyang nahampas ang manibela ng sasakyang minamaneho dahil sa sobrang galit sa sarili. Nakagawa na naman siya ng isang bagay na hindi iniisip ang maaaring kalabasan. Bumalik sa formal ang oras sa mukha ni Marlon nang wala na si Dale. Tama namang nagising na si Melissa. Binigyan niya muna ng oras ang tatlong mag-usap pero nanatili siya ron sa silid. Anak, kamusta lang pakiramdam mo? Pilit na sinupil ni Elizabeth ang luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak. Nakagat ni Melissa ang loob ng ibabang labi dahil pinipigilan ang mapaiyak. Naihiling niya kanina na sana panaginip lang ang lahat. Ngunit nagising naman siya sa katotohanan ngayon. Ate, huwag ka mag-alala at si Marlon na mismo ang mag-aalis kay Ashley sa kumpanya. Pangaalo ni Beauty sa kapatid at mahigpit itong hinawakan sa kamay upang iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Kahit papano nabawasan ang kinakabahala ni Melissa. Kung totoo ang sinabi ng kapatid, walang alam sa tunay na dahilan ng pagkawala ng bata si Marlon. Nagawa na niyang tingnan ng binata na alam niyang kanina pa nakatitig sa kanya. Pero muli siyang kinabahan dahil walang emosyon siyang nakikita dito. Loko talagang babaeng yun. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi nasisira ang buhay niyong magkapatid. Tama talaga ako ng hinala na bumalik siya upang buhay niyo naman ang sirain niya. Dahil sa inyo sinisisi ang kapalpakan niya sa buhay. Nanggigil si Elizabeth ng galit para kay Ashley. Kung kaharap lang ng mga itong babae, tiyak na kalbo na nila.
Nanatiling tahimik si Melissa pero tumulo na ang kanyang mga luha. Umiiyak siya dahil sa pagkawala ng kanyang anak. "Maaari niyo ba muna kaming iwang dalawa?" Pakiusap ni Marlon nang hindi na makatiis. Bantulot na binitawan ni Elizabeth ang palad ng anak at iniwan ito kay Marlon na mag-isa. Ngunit kailangan mag-usap ng dalawa. Gusto sanang pigilin ni Melissa ang ina at kapatid dahil hindi pa niya kayang makaharap ng mag-isa si Marlon. Hindi niya kasi alam kung anong isasagot sa mga katanungan nito. Parang hindi pa niya kaya magsinungaling ngayon dahil nangangapa pa rin siya ng tamang sagot kung bakit nawala ang kanyang anak. Tumikhip si Marlon nang sila na lang ni Melissa ang naiwan sa silid. Lumapit siya rito at nanatiling kalmado. "Sorry." Garalgal ang boses at hindi makatingin ng tuwid kay Marlon. "Sorry dahil naging careless ako kaya nawala ang anak natin." Hindi niya na gustong marinig. Napipilitan si Melissa na salubungin ang nangaarok na mga titig ni Marlon. Muling kumabog ang kanyang dibdib dahil sa kaba nang magkaroon na ng emosyon sa mukha ng binata. Emosyon na ayaw niyang makita ngayon. "Alam ko na hindi mo gustong mawala ang bata. Dahil tanging siyang nag-uugnay sa ating dalawa." Umiwas ang tingin si Melissa sa binata at halatang guilty ang kanyang aura ngayon. Kung ganon, hindi pinagbigyan ng doktor ang kanyang hiling. "Sino ang nagpainom sa iyo ng gamot?" Tuluyan ng napahagulhol ng iyak si Melissa tumiling. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam paano nangyari. At tama ka. Hindi ko naisip na ipalaglag ang bata at wala akong balak na mawala siya sa mundong to." Nakaramdam ng awa si Marlon sa dalaga. Kahit papano, alam niya kung gaano kasakit ang mawalan ng anak. Katulad lang din noong mawalan siya ng ina. Inabot niya ang kamay nito at ipinaramdam na hindi siya galit. "Sabihin mo sa akin ang totoo, para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong anak." Nasaktan si Melissa dahil kahit wala ng bata, hindi pa rin inangking anak ni Marlon. Pero gusto niya ang narinig mula rito. Tama, gusto niyang bigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang anak. "Sino ang huling taong nakasalamuha mo bago ka nakaramdam ng discomfort sa iyong sarili?" Muling tanong ni Marlon sa dalaga. Binalikan ni Melissa sa isipan ang nangyari kanina. Napailing siya. Malabong gawin yon sa kanya ni Franz. Tanging ang kaibigan ang kanyang napaghinalaan dahil ito ang nagbigay sa kanya ng inumin bago siya nakaramdam ng kakaiba. "Inumin mo muna to bago tayo umalis para magkaroon ka ng ibayong lakas sa pagharap niyo ni Ashley mamaya." Naalala ni Melissa na sinabi ni Franz kanina habang inaabot sa kanya ang isang basong may laman na juice. Hindi na niya itinanong kung ano ang ibinigay nito kanina at inubos pa niya ang laman nun. "Alam ko kung sino ang tunay na ama ng dinadala mo." Halos manginig si Melissa sa takot kay Marlon. Hindi niya maibuka ang bibig upang itanong dito kung paano nito nalaman. Pero hindi yun imposible. Iba ang nagagawa ng pera at matalinong tao. "Ayaw kita ma-pressure ngayon dahil sa nangyari sa'yo. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Hindi kita idadawit sa kaso ng taong iyong kasabwat kung makikipagtulungan ka sa akin. Kung hindi ka pa handa magsalita ngayon, naiintindihan kita." Naitakip ni Melissa ang kaliwang kamay sa muka at umiyak ng husto. Nasukol na siya ng binata at natakot siya sa maaari nitong gawin kapag hindi siya umanib dito. "May iwan na muna kita dito." Nanatiling kalmado si Marlon na tumayo, pero nilingon niyang muli ang dalaga nang may maalala. "Kung ako sa'yo, mananatiling tikom yung bibig mo at huwag ipaalam kahit kanino kung ano na pag-usapan natin. Hindi mo alam ang likaw ng bituka ng taong kinapitan mo. Kung ang anak mo nagawa niyang mawala dahil alam niyang hindi na magagamit laban sa akin, maging ang buhay mo at ang ibang taong nakakaalam pa. Kaya niya rin gawa ng masama." Nangatal na maging ang labi ni Melissa dahil sa takot. Alam niyang hindi lamang pananakot sa kanya ang sinabi ni Marlon, pero hindi niya lubos maisip na magiging kasabwat ni Del si Franz. At bakit wala nang pakinabang para rito ang kanilang anak? "Alam kong alam mo na kung sino ang ina ng aking mga anak." Lalo lamang napipilan si Melissa dahil sa makahulugang sinabi ng binata. Unti-unti niyang nakikita ang malinaw na sagot kung bakit hindi na kailangan ni Dale ang kanilang anak. "At may nahanap na siyang mas kapaki-pakinabang kaysa sayo."
Mariing na ipikit ni Melissa ang mga mata at namura sa isipan si Dale. Loko siya. Hindi niya kailangang idawit ang anak ko. Kung hindi na nga niya ako magagamit. Mga salitang hindi niya mabigkas at hindi kayang iparinig kay Marlon. Pero iba ako kung magalit, Miss Melissa. Kaya pag-isipan mo ang alok sa'yo para sa ikabubuti mo at ng iyong buong pamilya. Huling sinabi ni Marlon bago nilisan ang silid. Nagtaka sina Beauty at Elizabeth nang mapasukan na nakapikit si Melissa. Bakas sa mukha nito ang lungkot at kalituhan. Anak, ano pinag-usapan niyo ni Marlon at nagkakaganyan ka? Nag-aalalang tanong ni Elizabeth. Ma'am, gusto ko po munang magpahinga. Bakas sa boses ni Melissa ang pagod. Sinanyasan ni Beauty ang ina na hayaan na muna ang kanyang kapatid. Naintindihan niya ito kung bakit ayaw munang magsalita. Tumagilid ang higa si Melissa at tahimik na umiyak. Hanggang ngayon hindi niya alam kung bakit nagawa sa kanya ito ni Franz. Gusto niya itong sumbatan ngunit malalaman ni Dale. Bakit pa hindi niya naisip na mas masama ang ugali sa kanya ni Dale? Sa totoo lang, una niya talagang nagustuhan noon si Dale. Nabaling lamang ang kanyang pagnanasa kay Marlon. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagdating ng ama. Nagalit din ito nang malaman na si Ashley ang dahilan ng nangyari sa kanya. Lalo lamang siyang napaluha nang maalala ang sinabi ni Ashley kanina. Tama to. Hindi nila dapat sinisisi dito ang kapalpakan nila sa buhay. Sila ang may kasalanan kung bakit maling tao ang kanilang minahal. Sa bahay nila Ashley, marami ang tumatawag sa kanyang cellphone ngunit hindi niya sinasagot. Maging ang kanyang ama ay tumatawag na rin at alam niyang galit din ito sa kanya ngayon. Bumalik ang pakiramdam niya noong panahon na ang tingin ng lahat sa kanya, walang kwentang babae at siyang nagloko sa relasyon. Yaya, what's wrong? Bakit ayaw lumabas ni Mami para kumain? Nag-aalalang tanong ni Gabby at ayaw din silang makaharap ng ina. Baka nagkatampuhan sila ng daddy niyo. Kung ano na naman ang sinasabi mo dyan sa bata. Sita ni Joseph kay Nida. Inirapan ni Nida ang binata. Tinatanong niya kasi ito kanina pa at puro wala ring alam ang sagot. Tinalikuran ni Gabby ang dalawa at hinanap ang cellphone. Agad niyang tinawagan ang ama at nagsumpong. Kumain na ba kayo ng kapatid mo? Yes, Daddy, pero si Mami po. Hindi pa kumakain eh. Napangiti si Marlon at baka sa boses ng anak ang pag-aalala sa ina nito. Hinihintay lang ako ni Mami at sabay kaming kakain. Talaga po? Uwi po kayo ngayon? Natuwa si Gabby dahil ilang araw na rin hindi umuwi roon ang ama. Naintindihan naman nilang magkapatid dahil may pangako ang ama kapag natapos na nito ang pinagkakaabalahan. Pagtingin ni Marlon sa unahan ng sasakyan, ay tanaw na niya ang malaking gate ng kanilang bahay. Namiss na rin niya ang mga anak at gustong magpahinga katabi ang asawa. Ngayong kumpirmado niyang hindi nga siya ang nakabuntis kay Melissa, nabawasan ng bigat sa kanyang kalooban. Ang totoo, wala naman talaga siyang katibayan na si Dale ang ama na pinagbubuntis si Melissa. Nahulaan niya lamang yun kanina sa hospital at nakumpirma nga nang hindi tumanggi si Melissa. Ang panghuhuli niya rito. Pero totoo ang sinabi niyang hindi ito madadawit kung makikipagtulungan sa kanya at hindi siya makakapayag na mag-iba pa ang isip ng babae. Sir, nandito na po tayo, deklara ni Jomar bago bumaba ng sasakyan at pinagbuksan ng amo. Paglabas ni Marlon ng sasakyan, agad na bumukas ang main door ng bahay. Nag-uunahan sa paglapit sa kanya ang dalawang anak. Dad, I miss you! Nagtatalon si Jello habang nakataas ang dalawang kamay upang buhati ng ama. Lumuhod si Marlon at sabay na ikinulong sa magkabilang brasong kambal. Biglang napawi ang pagod na nadarama sa halik pa lang ng mga ito. What more sa halik ng kanilang ina? Tudyo na isang bahagi ng isipan ni Marlon. Napailing si Marlon dahil sa kalokohang naisip. Well, ilang gabi na rin naman niyang hinahanap ang init ng katawan ng asawa. Noon naman, kumpleto ang pagkalalaki niya kahit walang babaeng nakakasama sa kama. Pero mula nang maging asawa si Ashley, ay may nagbago na sa kanyang buhay. Daddy, tatawagin ko na po ba si Mami? Tanong ni Gabby sama habang sumasabay sa paglalakad nito papasok sa bahay. Ang kapatid niya lang ang nagpakarga at mabigat na siya. No, dalhan ko na lang ng pagkain ng Mami mo. Doon kami kakain sa aming silid. Pagkarating sa sala, salubong ang kilay na hinarap ni Gabby ang ama.
Nag-away po ba kayo ni Ma'am? Ngumiti si Marlon sa anak bago ibinaba sa sofa si Jello. Wala talaga siyang may tatago sa anak at alam din ito kung ano ang mga senyales kapag may hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Huwag kang maingay. Nagselos lang si Mami kaya babawi si Daddy ngayon. Ngumiti na si Gabi at tumulong pa sa ama sa pag-prepare ng pagkain dadalhin sa silid ng mga magulang. Siya ang nagbukas ng pintuan at hindi na sumama pa sa loob ng silid. Niyaya na rin niya si Jello na manood ng paborito nilang movie. Pagkalak sa pintuan, sandaling tumigil si Marlon at tinanaw ang bulto ng babaeng nakahiga sa kama. Halatang tulog ito habang yakap ang isang unan. Inilapag niya ang dalang tray na may lamang pagkain bago lumapit sa kama. Naalimpungatan si Ashley nang maramdamang may humahaplos sa kanyang pisngi. Hindi siya agad nagmulat ng mga mata at pinakiramdaman ng paligid. Ang akala niya nananaginip pa siya nang maamoy ang pabangong gamit ng asawa. Alam ni Marlon na gising na ang asawa. Nang ayaw pa rin magmulat, hinalikan niya ito sa gilid ng labi nito. Parang tumigil ang inog ng kanyang mundo nang maramdaman ang paglapat ng labi ni Marlon sa kanyang bibig. Bumilis ang pintig ng kanyang puso at agad na rumagasa ang tila maliit na kuryente sa kanyang katawan at naipon yun sa nasa pagitan ng kanyang hita. Ano nga kaya ang tunay na dahilan at sumang-ayon si Marlon na mapatalsik si Ashley sa kanyang kumpanya? Makikipagtulungan kaya si Melissa